Si Manuel L. Quezon, kilala bilang ama ng wikang pambansa, ay isinilang noong ika-19 ng Agosto taong 1878 sa Baler, Tayabas, ngayoy Aurora. Siya ang ikalawang Pangulo ng Pilipinas at ang unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas mula 1935 hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1944. Si Quezon ay nag-aral sa Kolehiyo de San Juan de Letran at nakapagtapos ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas noong 1903. Matapos makapasa sa bar exams, nagtrabaho siya bilang clerk at naging provincial fiscal ng Mindoro at Tayabas. Noong mga unang taon niya sa politika, naging masigasig siyang kasapi ng kilusang propaganda na naglalayong makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Amerikano. Noong 1907, nahalal si Quezon bilang assemblyman sa unang Philippine Assembly na kumakatawan sa Tayabas. Dahil sa kanyang kahusayan at pagiging bihasa sa politika, mabilis siyang umangat sa ranggo at naging majority floor leader ng Philippine Assembly. Bilang pinuno, ipinaglaban niya ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtaguyod ng iba't ibang batas na magbibigay ng mas maraming kapangyarihan sa mga Pilipino. Noong 1916, sa pagkakatatag ng Senado ng Pilipinas, nahalal si Quezon bilang Senate President. Isa siya sa pangunahing nagsulong ng Jones Law, na nagbigay ng mas malaking antas ng sariling pamamahala sa Pilipinas. Siya rin ang nanguna sa mga misyon sa Estados Unidos upang ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Noong 1935, sa ilalim ng bagong saligang batas ng Pilipinas, nahalal si Quezon bilang unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Sa kanyang termino, nagpatupad siya ng maraming reforma, kabilang ang pagtataguyod ng pambansang wika, pagpapatibay ng pambansang depensa, at pagreporma sa edukasyon at ekonomiya. Siya rin ang naglunsad ng mga programa upang labanan ang kahirapan at katiwalian sa gobyerno. Isang mahalagang tagumpay ni Quezon ay ang pagpasa ng Tidings-McDuffie Act noong 1934, na nagbigay daan sa pagtatatag ng Commonwealth at nagtakda ng 10 taong transition period patungo sa ganap na kalayaan.